Hello everyone, I'm the Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Israel Jerusalem. The forget like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Dahil ang Panginoon napakabuti po sa atin, hindi po tayo talaga pinabayaan hanggang tayo po ay tumanda. Dito sa limutan, ang Panginoon patuloy po na nagbigay sa atin. Ano man ating pangailangan, ano man ating kahilingan, ay binigyan tayo ng Panginoon ayon po sa kanyang kalooban. Dahil sinabi sa John 15 verse 5, "For without me, you can do nothing." So wala tayong magawa talaga kung wala po ang Panginoon. Kaya lubos na pasalamatan, purihin, lulatiin natin ang Diyos sa bawat araw. Dahil po napakamahabagi ng Diyos, mapagbiyaya, at siya ay puspos na awa, banayad siya sa pagkagalit. Kaya kalimutan sa mga araw na ito, kahit may digmaan, salot, kung sakuna, may gutom, kapatid, sa kapanahon natin ngayon, ngunit ang Panginoon po, patuloy po tayo na ginagabayan at tinuruan tayo ng Panginoon na rapat po na pumuhay. Kaya sa oras na ito, atin na may parating ang mensahe ng Diyos sa lahat ng ating mga viewers, listeners dito po sa YouTube channel, sa Facebook. Nasa ng mga kapatid ay huwag tayo magsawa sa itong paraan, dahil po ito po ang ating channel sa YouTube channel, Facebook. Kinikreate po natin ito para maparating natin ang mensahe ng Diyos. So makinig man kayo o hindi, so nasa inyo na po yan. Dahil po ang nais ng Panginoon talaga na matuto tayo sa bawat araw sa ating pamuhay paano talaga ang nararapat. So tandaan po natin na hindi po nagpabaya ang Panginoon ayon sa kanyang pangako, na ayon sa akala ng iba. Subalit ang Panginoon nagpakumbaba sa atin hanggang sa mga araw na ito upang malaman natin paano ba talaga ang kalooban ng Panginoon. So yun po ang dahilan na hanggang sa araw na ito ay tinuturuan tayo ng Panginoon. Now, kaligtasan, nais natin, alam po ng Diyos yan. At dahil alam po ng Panginoon na nais ng kaligtasan, ay tinuturuan po tayo na rapat na pumuhay upang sa ganitong paraan ay tayo po magkaisa. Hallelujah, sa kanyang kalwalhatian. Na Biblia sinasabi ng Banal na Aklat na mula pa ng pasimula, hinirang na tayo ng Diyos. Sa iyo ng Panginoon na sa ating pagkahinirang ay mabawi lang po noon ang kapanahunan, mga pagsubok, kapigatian, naranasan po natin, pag-uusig, panalait, ano paman, kahubaran, gutom, sakit. Kahit ano ang mga bagay sa limutan ay hindi makapahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kaya pinatunayan ng Biblia is sa Romans chapter 8 and verse 35 up to 38. Wala makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Now, ang pag-ibig natin minsan po nalalamig. Pero ang Diyos po, kailanman ay hindi siya nagbabago ng kanyang layunin sa atin. Sa Roman, in chapter 11:29, hindi na mabawi ang layunin ng Diyos sa atin. No? Sa ating pagkamakasalanan, hindi po yan ang harang kung hadlang ng nais ng Panginoon. Kasi yun po, isinusubo po niya ang kanyang kaisasang anak upang sa papalatay niyo pahamak, kunin magkaroon ng buhay na walang hanggan.
At yan mga kapatid, ating ginagawa sa bawat araw, lulubin ng Panginoon, na sana po ay patuloy tayo na makinig tayo, sapagkat isinusugo tayo ng Panginoon sa sanlibutan na ito na ipangaral, sapagkat wala pong mangaral ngayon kung hindi po ito isinugo ng Panginoon. Pakinggan natin sa Roma. Ito po ay sinasabi ng Biblia sa 10:15 ngadto sa 17. Pakinggan natin ang sinabi ng Biblia. At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi naman siya isinugo? Ayon sa kasulatan, napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Amen. Lahat ba talaga ay nagandahan na naparating sa atin magandang balita? Sana po. Sana all. Ayon talaga ay magandahan po tayo na pagmasdan natin ang mga isinugo ng Panginoon na mga magandang balita. Kasi yun talaga ang ating hangarin ayon po sa pasya ng Panginoon na sana maparating natin ang mensahe ng Diyos para hindi po tayo ipapanabitin kapatid ng Panginoon. Kasi mananagot po tayo kapag hindi po natin pagsabihan, hallelujah, ang mga tao na mamatay po sila sa kanilang sariling layunin at masamang pamumuhay. 3:18, Ezekiel, pakinggan natin. Kapag sinabi kong mamamatay ang taong masama, pero hindi mo siya binalaan o pinagsabihang lumayo sa kasamaan para maligtas, mamamatay ang taong iyon dahil sa kanyang kasalanan, at pananagutan mo sa akin ang kamatayan niya. Yun po. Pananagutan po natin ang kamatayan ng taong makasalanan kapag hindi po natin pagsabihan. Kaya, live lang tayo. No? Makinig man sila sa hindi. Basta ganito po sinabi ng Panginoon sa 3:6 sa Ezekiel. Sapagkat kung susuguin kita sa mga taong iba ang wika at mahirap maintindihan, tiyak na pakikinggan kanila. Pero ang mga mamamayan ng Israel ay hindi makikinig sa iyo dahil ayaw nilang makinig sa akin. Yan po, matigas. Lahat sila ay matitigas ang ulo at mga lapastangan. So yan po mga kapatid ang dahilan. Puntahan lang po natin kahit saan tayo ngayon nakalagay ang nakarating, no? Nakarating tayo sa iba't ibang dako ng daigdig dahil po sa mga video, live streaming. Pero pakinggan man tayo sa hindi, basta pinapangarap po natin, no? Hindi naman tayo mga kapatid na nagsalita dito para napilitin natin ang tao. Nasa inyo na po yan. Nasa inyo na po yan kung alin ba talaga ang mas malaga sa iyo. Na wala pong mangaral kapag walang isinugo, no? Ayon po sa 10:15 dito sa Roma. Bakit nangangaral tayo ngayon? Sugulan tayo ng Panginoon. At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi naman siya isinugo? Ayon sa kasulatan, napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Amen. Hindi po tayo makapag-live, makapag-post ng mga video kung hindi po tayo sinugo ng Diyos. Kasi wala itong bayad. Hindi po tayo naningil. Kaya, dahil sugo lang po tayo, ang Diyos po ang magbigay ng gantimpala sa atin. Maliban na po sa iba, na mangaral man ng balita, nagdalang sobre, nakasakay sa bus, kahit saan sa daan, nagdala po ng sikpaw, sobre, para lang na makahingi ng pira. Iba po sa atin. Ating pinapangaral dito, wala itong bayad. Basta maparating lang po natin, makinig man kayo sa hindi, basta yun lang po ang ginagawa natin. Hallelujah. Kaya, hindi lang lahat na tumatanggap ng magandang balita. 16. Pero hindi naman tinatanggap ng lahat ang magandang balita. Pero hindi naman tinatanggap ng lahat ng magandang balita. So may against po
may disagree po sa atin at may agree naman, no? So ganun po, itong aral natin, hindi po lahat talaga ay sabihin natin, mga batid, na tumatanggap dito. Mayroong mga tao naman na sa kanilang paninig, masakit talaga ang salita ng Diyos. Ayan po natin, wala tayong magawa dyan. Sapagkat suko lang po tayo ng Panginoon para iparating po natin ang kanyang salita. Yan lang po ang ating layunin. So kung ano man ating relihiyon, hindi po natin pakialaman yung relihiyon ninyo, at hindi ko masabi din na ito relihiyon ko ang tama, kundi ang ginawa ko lang natin na iparating natin ang mensahe ng Diyos. Makinig man kayo sa hindi, basta ito na po. Punta ka na YouTube, sa Facebook, nandiyan na po ang salita ng Diyos. So ikaw na lang ang pipili kung alin talaga ang mas mahalaga sa iyo. Alam po ng Diyos may YouTube ka, alam po ng Diyos may Facebook ka. So kahit na po ito lang Facebook, YouTube lang, pero dahil ito sa hatol, alam ba natin, lahat po na ating ginagawa ay nakasulat. So meaning, kung bakit nag-create tayo na YouTube, Facebook, alam po ng Panginoon kung ano ba ang layunin natin. Alam ng Panginoon ang layunin natin, bakit may Facebook tayo, may YouTube. So sa araw ng hatol, dadalhin po ito. Lahat ng gawa natin. Na kung nag-create tayo ng YouTube, gawa din yon. Kung nag-create tayo ng Facebook, gawa din yon. So dalhin po sa hatol talaga ang Facebook at YouTube, dadalhin po yan sa hatol. Bakit? Kung paano sabihin natin ginagamit kung pinapakinabangan ang YouTube at Facebook. Yan lang po mga kapatid. So wala po tayong may dahilan. Hallelujah. Wala po tayong may dahilan kung ano man ang hatol ng Panginoon sa atin, ayun talagang ginagawa natin. No? Nakubli man, kung nahayag, ay dadalhin po sa hatol yan. So kaya ingat po tayo. Huwag hayaan mga kapatid na dadalhin sa hatol ang ating masamang gawa, kundi dalhin sa hatol ang mabuting gawa. Hindi ang masama. Dahil maliwanag sa Biblia, dito mga kapatid, sa sulat po ni Haring Solomon sa Ecclesiastes kung maral, kabanata 12 hanggang sa 14. Talata 14. Na sa araw ng hatol, sa araw ng paghukom, dadalhin ng Panginoon lahat na ating gawa. Kahatulan tayo ayaw sa ating gawa, mabuti kung masama, nahayag man o nakubli sa ating kapanahonan. So wala tayo diyan na dahilan. Hindi makatakas dahil nakubli, nakita pa rin ng Panginoon. Pakinggan na lang natin mga kapatid. Baka sabihin natin kung nabasa ito. Pakinggan natin sa Ecclesiastes kung mangaral 12:14. Ito po sinabi ng Biblia. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Ayan po Na anong gawin natin ngayon? Siyempre, ano ba ang layunin natin sa ating buhay? Kain naman tayo tulog? Trabaho lang? Alam naman natin na aalis man tayo sa libutan natin inasahan, sapagkat ang Panginoon papasya kung kailan mamatay ang tao. Na itong ginawa natin, dahil po tayo sugo ng Diyos, ipinangaral na po natin magandang balita. So wala na po tayo dyan sa reliyon naman, talituntunin, tradisyon, doktrina, sa inyo na po yan. Makinig lang po tayo sa araw na ito kung ano ba ang dapat gawin natin. Sangayon ba ang Panginoon sa ating pamuhay o hindi? So dapat alam natin ito. Kasi ang sabi ng Panginoon talaga, haharap tayo. Pakinggan natin sa 2 Peter. Hallelujah. Ito po ang sinabi ng Biblia sa chapter 3 verse 9 na ayaw ng Panginoon may isang mapahamak. Lahat sana ang sabi ng Panginoon makamit ng pagsisi at talikod sa masamang pamuhay. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila, dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. So ganyan po. Ayaw ng Panginoon mapahamak ang sinuman. So kaya, ingat lang tayo mga kapatid. Huwag natin hayaan
na ang salita ng Diyos natin napakinggan ay masayang at mabaliwala po. Kasi yung po na isang Panginoon na lahat sa ng tao magsisi at tumalikod sa masamang pumuhay kasi ayaw niya may isang mapahamak. Bakit mapahamak tayo? Dahil hanggang sa mga araw na ito, hindi po mahalaga ang salita ng Diyos. So kaya, ito po ay pinapangaralan po natin. Tanggapin man sa hindi, basta importante na parating po natin ang mensahe ng Diyos. Kasi yan lang talaga ang nais ng Panginoon na tayong lahat talaga ay magkakaisa po, no, sa Kanyang kaharian. Kasi yun lang po rin ng Panginoon, mga kapatid, magkaisa tayo. Ayaw niya ang isang may pahamak kundi lahat sa kamit ng pagsisi at talikod sa masamang pamumuhay. So kaya, kahit sa umaga rito, minuto lang po tayo, ginagamit na itong mga minuto kasi mahalaga po ito. Mahalaga po na parating natin ang mensahe ng Diyos kasi haharap tayo sa hukuman at tatanggapin natin ang ating gawa. Kapatid, tandaan po natin sa 2 Corinthians chapter 5 and verse 10, tatanggapin natin ayon sa ating gawa. Sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Ayan po. Kaya pinaparating ng Panginoon ang kanyang salita para malaman natin na kung sakaling harap tayo sa hukuman, sana ang tatanggapin natin mabuting gawa. Hindi po masama kasi ang masama walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Na kung masama buhay natin, kapahamakan na po ang ating hantungan. At dahil po dyan, kawawa tayo kasi ang impyerno, araw-gabi, walang kapahingaan ang impyerno. Araw-gabi, magdurusa ang tao doon, kaluluwa at katawan, yun na pang itapon sa impyerno. Ngayon, kapag namatay tayo, dalawa din ang pupuntahan ng ating kaluluwa. Paraiso ng kaluluwa at ito nag-alab na apoy na kinalagyan ng isang mayaman. Isang babala lang po. Babala lang po sa atin. Kaya bakit natin itong ginagawa, itong mga video live tayo para maparating na po natin ang mensahe ng Diyos. Dahil po, wala tayong madahilan sa araw ng hatol dahil nakasulat po lahat ang ating ginagawa. At dahil nakasulat lahat ating ginagawa, wala tayong, mga kapatid, na dahilan na kung ano man ang ating ginagawa ngayon, nakasulat po yan. At dahil nakasulat po yan, yan ang pinakamalaga na mag-ingat tayo na sana ang makasulat doon ang mabuting gawa. Kasi ang sinabi ng Biblia, ayon sa ating gawa, 20, 12-13 sa pahayag. Pakinggan natin. At nakita ko ang mga namatay, taniyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay at hinatulan ang lahat ayon sa mga ginawa nila. At ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Amen. So yun po, ang parusa, nakahanda po ang lawang apoy na ang siyang pangalawang kamatayan. Na ano bang gawin natin? Kapatid, kung nakasulat man ang ating mga ginawa, so dapat lang na makasulat. Kasi po,
So dapat lang makasulat, mga kapatid, doon sa aklat na yon, ito po mabuting gawa. No, mabuting gawa. Now, dalawang aklat po yan. Dalawang aklat po. Aklat ng gawa, aklat ng buhay. Now, kung doon tayo sa aklat ng buhay, so wala na pong hatol. Diretso na po tayo sa paraiso. Kung doon sa aklat ng gawa, hahatulan po tayo. Pero harap naman tayo sa hukuman. Kaya lang, dalawang aklat po ang mabuksan dyan. Balikan natin sa 12:13 to 15. At nakita ko ang mga namatay, taniyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. So dalawang aklat po ito. Ang unang aklat, ito po, ayon sa ating gawa. Pangalawang aklat, binigyan ng buhay na walang hanggan. Ayan. Now, alam ba natin kung nasaan nakasulat po ang ating pangalan? Saan ba tayo nakasulat? Sa gawa o sa aklat ng buhay? Kasi kung sa gawa tayo, pagharap natin, hatol. Kung sa aklat tayo ng buhay, pagharap natin sa hukuman, doon tayo sa kanan. Kasi ang sa kanan, mga matuwid. Na itong aklat ng gawa, aklat ng buhay, nakasulat po ang mga tao doon sa aklat ng buhay, papunta ng langit, papunta po sa paraiso. At itong aklat ng gawa, ayon sa ating gawa, hatulan po tayo. Na yan. Na kung sa ating pamumuhay, mas marami ang mali, no? Mas marami ang mali, kunti lang po ang matuwid, so impyerno pa rin tayo. Kahit mo tayo ng matuwid, marami naman ang mali. O di, dali niya sa ato, kung timbangan pa yan, kung mas mabigat ang masama na gawa, so impyerno tayo. Mabigat, mas marami ang kabutihan, paraiso tayo. Yun po. Kasi ang gumawa ng kabutihan, matuwid, yun po ang para sa kanan. Ang gumawa ng masama, papunta sa kaliwa. No? Yan po yung nakasulat sa Matthew 25 in verse 32-33. Yan po. Now, kaya yan po talaga, kailangan natin na masulat po sa aklat ang mabuting gawa. Doon tayo sa aklat ng buhay. Kasi ang nakasulat sa aklat ng buhay, itong naging musunurin sa Panginoon. Now, punta natin muna ang Mateo 25 in verse 32 to 33. Ganito po, kapatid. Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukod-bukurin ko sila, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. So sa araw na ito, dalawa po, kaliwat kanan po ang daan. Kung sa kaliwa ka, masama ang ginagawa. Kung sa kanan tayo, matuwid ang ating ginagawa. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. Ayan po. So kaya delikado po ay luya ating katayuan. Delikado po ating katayuan. Kung sa kaliwa tayo makalagay, ayun, impyerno. No? Kasi yung impyerno sa kaliwa po, ang paraiso sa kanan. Kaya kung sa kaliwa tayo makalagay, impyerno na po yan. Kung sa kanan tayo, yun ang paraiso. Bakit? Kasi matuwid ating pamuhay. No? Kasi sa katuwiran natin pamuhay, yun talaga. Mapunta tayo doon, mga kapatid, sa kanan. Pero kung masama tayo, ito po ang tinutukoy na kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. Huwag tayo mamuhay ng masama. Kasi sa kaliwa tayo pupunta. Yung pong impyerno. Pakinggan natin nasa 41.
Ano ba ang kaliwa? 25:41. Pagkatapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Ayan po yung makalagay sa kaliwa, yung mga isinumpa. Sino po sila sa kaliwa? Mga masama. Ngayon, yung sinabi na masama tayo ngayon, impyerno talaga tayo. May chance pa tayo, may option pa po. May choice pa tayo. Ganito po ang sinabi sa Ezekiel 18:20. Pakinggan natin kahit masama po, pero masama na tayo ngayon, wala nang pag-asa. Mayroon pa. Ezekiel 18:20. Pakinggan natin ang sabi ng propeta Ezekiel. Ang taong nagkasala, ang siyang dapat mamatay. Hindi dapat parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama, at ang ama naman ay hindi dapat parusahan dahil sa kasalanan ng kanyang anak. Ang taong matuwid ay gagantimpalaan sa ginawa niyang kabutihan, at ang taong masama ay parurusahan dahil sa ginawa niyang kasamaan. So hindi po mga kapatid, tanda po natin managot. Hindi managot po ang anak sa kasamaan ng ama. At ang ama man, hindi managot sa kasalanan ng anak. Yun po. Dahil po, ang ating gawa, yun ang ganti natin. Kapag matuwid ang pamuhay, matuwid ang ating makamtan. At kung masama pamuhay, masama din ating kantungan. 21. Ngunit kung ang taong masama ay magsisi sa lahat ng kasalanan niya at sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng matuwid at tama, hindi siya mamamatay, kundi patuloy na mabubuhay. Hindi na siya mananagot sa lahat ng nagawa niyang kasalanan, at dahil sa ginawa niyang matuwid, patuloy siyang mabubuhay. Amen. So, hindi mo sinasabi, pastor, makasalanan ako ngayon, impyerno pala ako. Mayroon pang chance. Mayroon pang paraan kung talikuran natin ang ating pagkamakasalanan. At kalimutan na po ng Panginoon yung ginawa natin na mga kamalian, basta magbalik loob tayo sa Panginoon. Basta magsisi tayo, babalik tayo sa Panginoon, kalimutan na po niya yung mga masamang gawa natin. No? Balikan natin 21 dito sa Ezekiel 18. Ngunit kung ang taong masama ay magsisi sa lahat ng kasalanan niya at sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng matuwid at tama, hindi siya mamamatay, kundi patuloy na mabubuhay. Hindi na siya mananagot sa lahat ng nagawa niyang kasalanan, at dahil sa ginawa niyang matuwid, patuloy siyang mabubuhay. Amen. Now, sa time of Christ, kapag nagsisi talaga ang tao tumalikod, sinasamahan po ng bautismo. Kasi ang totoo na nagsisi ay pinatunayan ng bautismo. Ganito po ang sinabi ni John the Baptist na siya po ay naparito upang magbautismo ng Israel. Ito mga kapatid sa 3:11 dito po sa Mateo. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. So, ang totoong pagsisi ay pinatunayan ng bautismo. Kaya yung sabihin na nagsisi po tayo, walang bautismo, walang kapatawaran. Kaya si Ezekiel sumulat na kaagad na kung ang isang masama ay tumalikod, magsisi. Tumalikod kasi ang pagsisi pagtalikod. Tumalikod ng kanyang masamang pamumuhay at gumawa ng lahat na aking alituntunin, mabubuhay siya. At ang lahat niya nga ginagawang kasamaan, hindi ko naalalahanin pa. Kaya, yan ang aral ni Apostol Pedro, magsisi kayo at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang ipagkaloob na Espiritu Santo. Yan mga kapatid ang pagsisi na may kasiguruan. Kaya, kung nagsisi tayo, yan po ang pagtalikod, kailangan patibayin
at patunayan ito ng bautismo. Kasi ito yung sinabi ni John the Baptist, binautismo ko ay tanda ng pagsisi. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Nasutan ng Christ, anong kaibahan na explanation? Explanation po, Eloya ni Apostol Pedro, na ang bautismo, kapatawaran na po. No, ang nagpabautismo, yun po ang totoong nagsisi. Kaya, tama si Ezekiel, kapag ginawa natin yan, kalimutan na po ng Panginoon ang ating kasalanan dahil po ang totoong pagsisi sa time of Christ ay sinasama ng bautismo. Tama si Pedro, magsisi kayo ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. So yun na po ang katuparan na kalimutan ng Panginoon ang ating ginagawa. Kung malinisan na po tayo sa malinis na tubig, ito mga kapatid, ang dapat malaman natin, ito ang bautismo. Diyan tayo malinis na po. Kaya kalimutan na talaga ng Panginoon ang ating mga ginagawang kasalanan sapagkat totoo nang sisipo tayo at sinasama ng bautismo. Pero kung tayo magpabautismo, kapatid, walang kapatawaran pa. At pagdating ng hatol, haharapin na po natin kung ano ating ginagawa. So, yun po ang nais ng Panginoon na malaman natin ang totoong aral. Kaya, ating key verse is sa Romans chapter 13, verse 15, na walang makapangaral kung mabatid, hindi isinugo. Kaya, bakit napag-live tayo? Nakapagawa tayo ng video? Dahil sinugo lang po tayo. Kasi ito po ang gawa natin. At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi naman siya isinugo? Paano makapag-live tayo? Kung hindi po tayo isinugo ng Panginoon, na ikaw mag-live ka ngayon araw na ito, mag-create tayo ng video kasi ayon po sa Espiritu, gumawa tayo po ng ganitong gawain bilang po isang lingkod at sugo ng Panginoon. So marami namang isinugo. Hindi naman tayo lang. Kasi napakaraming kaluluwa po na naghihintay din ng kaligtasan. Kaya ito po, live tayo. Naparating po natin sa buong sanlibutan, sa oras na ito, ang salita ng Diyos. So, sa inyo na po yan. Kung tanggapin po ninyo hindi, basta ang gawa natin dahil sukutin ng Diyos, ipinapangaralan po natin magandang balita. At sinabi sa 16-17, pero hindi naman tinatanggap ng lahat ang magandang balita. Sinabi nga ni Isaias, Panginoon, sino po ba ang naniwala sa sinabi namin? Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa Kanya. Ayan po ginawa natin. Nag-create tayo ng video kapag live tayo para po maparating natin ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan para magkaroon tayo ng pananampalataya. Dahil po, kapag napakinggan natin ang salita ng Diyos, magkaroon tayo ng pananampalataya. Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. Ngayon, napakinggan na po ninyo ang mensahe tungkol kay Kristo na siya po ay namatay sa taas ng cross para po mapatawad tayo. At sinabi ni Apostol Pedro, magsisi kayo at magpabautismo kayo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang ipagkaloob na Espiritu Santo. So yan mga kapatid, ang mensahe ng Diyos. Sana po, huwag tayo magsawa. Sana po, i-like, i-share na po natin ang salita ng Diyos. Wala po itong bayad, no? Pero may gantimpala po tayo mula sa Panginoon sapagkat ito po yung sinabiblia, kung anong tinatanim ng tao, iyan din ang kanyang anihin. Kung nagtanim tayo ng kabutihan, aani tayo ng kabutihan. Sa City, dito po sa Galacia. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Kung ang So yun po. Kaya nagtanim tayo na mangaral ng salita ng Diyos, aanihin natin ito. Kung magtanim ka ng sama ng loob, puot sa kapwa, aanihin mo din yung sama at puot ng Panginoon. So kaya, huwag hayaan, puot, sama ng loob, ang itanim natin sa ating kapwa, kundi pag-ibig, kasi yan ang sinabi ng Panginoon, isa John 13 and verse 34, yan po,
ang utos na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, ganoon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Yan po utos, magmahalan tayo ang isa't isa. Paano ipadama ang pagmamahal kung puot at sama ng loob na po ang lumabas sa puso natin para sa ating kapwa? So hindi po, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan, mga batid. 4.8 dito po sa 1 Peter 4.8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Yan po. Kapag mahal natin ating kapwa, ay makapagpatawad tayo. Gaano man karami ang kanyang kasalanan. Kaya nga, ito mag-asawa na sila po'y nagsama sa isang bubong. Ngunit, dumating ang panahon ng hiwalay. Anong dahilan? May sama po siya sa kanyang asawa. Yun po, dahil sa sama na yan, humiwalay siya. Iniwan niya ang kanyang asawa, kahit magdusa mag-isa, nag-alaga ng anak, basta lang mapalayo na po siya. Anong dahilan? Ang sabi niya, asawa ko talaga ay talagang matapang. Binubugbog ako, sinisipa ako, hinampas ako. Pero nasaan ang pagmamahal? Pero ang sa Biblia, na ang pagmamahal nagtatakip. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Di ba? Pero magtaka ka, sa isang bubong, sila ay nagsama, sapagkat sinabi nila, sila po'y nagmamahalan. At kaya nga, nagkaanak, sa 2, 3, 4 man, 5 o 6 pa man. Pero dumating ang panahon, kunting suliranin, kunting pagsubok, kunting away, naghiwalay. Bakit? Hindi niya mapatawad ang kanyang asawa dahil hinagpas kung masama na panalita ang kanyang napakinggan at masakit pa ng hampas. Pero ang totoo, ang Biblia nagpapatunay, kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano karami pa ang kasalanan. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Kapwa mo lang yan, kung asawa mo. Pinakaslan mo na. Umarap na ka sa pari, sa pastor, sa huwis, judge, sa mayor ba, sa kapitan ba. Kasi mayroon naman silang batas dito sa lupa na pwede magkasal ang kapitan, mayor, congressman ba, kung judge, pari, pastor, pwede. Ang pari, pastor ay po sa kalooban ng Diyos, batas ng Diyos. Pero ang kasal po na tinatawag nila huwis, sa mayor man, kapitan, kung sino man ang gusto niyang pag-isahin ang dalawa, mayroon kong batas sa lupa. Pero ang batas ng Panginoon, pari lang talaga pastor ang nakalagay sa Biblia. So kahit na po, tao lang talaga ang nag-isa sa dalawa, kasi may katibayan po, may pinirmahan. Hindi man yan talaga pinapatibay ng Diyos, pero matibay po ang sign ng kinasal. Bakit po? Nagkaroon ng kasunduan kung mayroon certificate, marriage contract certificate, sapagkat nagmamahalan. Pero dumating ang panahon, nakalimutan po ang pinirmahan nila. Maring ikulong, adultery, kung mag-asawa ng iba. Pwede. Kasi matibay din yung sign. Yung sign, matibay yun. Yan mga kapatid ang dahilan na dapat alam natin ang pamumuhay talaga sa lipunan na ito na may takot sa Diyos. Na ang pagmamahal nagtatakip na maraming kasalanan. Kaya ito po, ang pagmamahal ng Diyos ay pinadama po sa atin. Dahil bakit tayo umibig sa Diyos? Sapagkat siya umibig sa atin. 1 John chapter 4 verse 19. Kapatid, pakinggan natin 4:19, 20 dito po sa 1 John. Yes, very nice verse.
Umiibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Bakit inimig natin ang Diyos? Dahil siya po ang unang umibig sa atin. Ang sinabi, ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot ng kanyang kapatid ay sinungaling. So nagsayin na, nagsasama siyang bubong, kinasal ng judge, pagkatapos ng kasal, at saka pinapirma ng judge, matibay yun kasi nagsayin ka, nagkasundo kayo, nagmahalan kayo. E pagdating ng panahon, naghiwalay kayo, sinungaling ka pala. May kanta talaga na sinungaling ka pala, mahal ko. Di ba? Di ba nagkatugma yung kanta na sinungaling ka pala? Bakit? Nagsayin sa harapan ng judge, kaya pag demanda ng asawa, nagkasama na iba na siyang babae o lalaki, adultery. Bakit? May sign po sila, matibay yung sign. Ay, hindi ka makasa-adultery, hindi kayo kasal. Kasi lipin lang po yan. Pero nakasign ka na sa pastor, pare, judge, kung mayor ba nagkasal sa'yo, nakatibayan din yun sa lupa na may papel po na certificate of marriage. So hindi mo masabi, hindi ko mahal yun. Nagsahin ka doon, kinasal kayo, sabi, tinanong ka ng pare, mahal mo ba si Maria? Opo, Father. Sabi ng pastor, mahal mo ba si Juan? Opo, Father. Opo, pastor. Okay? Pagkatapos ng kasal, sign. Ano ang sign? Kasunduan yun. Na ang pagkatotohanan, nagmamahalan kayo. Witness ng Diyos, witness si Father, si pastor, yan mga kapatid, ang pinakamatibay. Kasi dalawa ang witness. Si pastor, si Father, at ang Panginoon. Hindi po natin mabaliwala yun. Kaya, dapat alam natin ang totoong pumuhay na mga Kristiyano kung may panampalataya sa Panginoon. So, yan po ang dahilan na napangaral po sa atin sa Diyos sa araw na ito. Sana po ay tanggapin natin ang katotohanan na marami pa tayo dapat alamin. At kung nais ninyo, huwag kayong mawala. May mga video tayo pinag-create po natin sa bawat aralubin ng Diyos, hindi tayo busy, para pamparating natin ang mensahe ng Diyos. Sa pamagitan nito, ay malaman natin ang totoong pumuhay Kristiyano na manampalataya sa Panginoon. So, ang key verse natin is Romans 13, verse 15. Walang makapangaral ng magandang balita kung hindi tayo isinugo ng Diyos. Kaya, bakit nangaral tayo? Sugo lang po tayo ng Diyos. Kaya, ang isang alipin na badapnan ng Panginoon nagtatrabaho ay makatanggap ng ating pala. Dito tayo magtapos, mga kapatid, ayon po sa Biblia na sinasabi nito sa Mateo 24:42. Ito po, 46, excuse me. 24:46. Dito po sa Mateo. Mapalad ang aliping iyon kapag nadatnan siya ng amo niya na gumagawa ng kanyang tungkulin. Amen. Ito, alipin tayo. Ito po, mapalad ang isang alipin na madatnan ng kanyang Panginoon na gumagawa ng kanyang tungkulin. Ito yung tungkulin natin bilang pastor. Habang may hininga tayo, lubin ng Diyos, kahit minuto lang po, oras man, mahalaga na po ito sa harapan ng Panginoon. Sana po, nakadagdag sa atin ang munting mensahe nito. Ako po yung mag-alis na po. Paalam po ako sa inyo kasi may trabaho pa tayo. Salamat po sa lahat ng ating mga viewers, listeners dito po sa YouTube channel sa Facebook. Huwag natin kalimutan, i-like, share lang po natin ang salita ng Diyos. Kung may YouTube kayo, so subscribe na lang natin, then i-post natin notification bell for update everyday, new videos or live streaming using the Word of God. Once again, I'm Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Sabi sa bawat isa, grace, mercy, and peace be with you all. For Jesus Christ. Amen.